Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa lahat ng inyong paniniwala tungkol sa pag-ibig at kayamanan? Halina't pakinggan natin ang isang salalaysay na magpapatunay na ang tunay na halaga ay hindi nakikita sa kinang ng ginto, kundi sa katapatan ng isang pusong nasugatan. Sabi nila, ang pinakamasakit na pagtataksil ay nagmumula sa taong pinagkatiwalaan mo ng iyong buong mundo. Paano kung ang mundong iyon ay gumuho sa isang iglap at ang natira na lang sa iyo ay ang mga piraso ng iyong basag na puso? Dito nagsisimula ang kwento ni Lihim. Hindi ang malakas na pagbukas ng pinto ang gumising sa diwa ni Lihim, kundi ang biglaang paglamig ng buong paligid. Kanina lang, ang penthouse na tinatawag niyang tahanan ay puno ng init. Init mula sa niluluto niyang paboritong adobo ni Dagtum. At init mula sa nag-iisang kandilang sinindihan niya sa gitna ng kanilang hapagkainan. Ngayon, para bang isang malakas na hangin mula sa impyerno ang pumasok at pinatay ang lahat ng iyon. Nakatayo sa may pinto si Dagtum, ang kanyang asawa. Ang gwapo nitong mukha na dating nagbibigay sa kanya ng kilig ay blangko, walang emosyon. Ang mga mata nitong dati nangungusap ng pagmamahal ay kasing lamig ng yelo. Dagtum, anong nangyari? Bakit ngayon ka lang? Mahinang tanong ni Lihim, pinipigilan ang panginginig ng kanyang boses. Hindi sumagot si Dagtum. Dahan-dahan itong naglakad palapit sa mesa. Ang bawat hakbang ay mabigat at may dalang panganib. Kinuha nito ang isang brown envelope mula sa kanyang briefcase at walang awang inihagis sa ibabaw ng mesa. Tumalsik ang kanin at kumalat ang sarsa ng adobo dahil sa lakas ng pagkakabagsak nito. Ano to? Tanong ni Lihim. Nanginginig niyang binuksan ang envelope. Ang mga salitang nakasulat sa papel ay tila mga punyal na sabay-sabay tumusok sa kanyang puso. Petition for annulment. Hindi maaari, bulong niya, habang ang mga luha ay nagsisimulang mamuo sa kanyang mga mata. Anibersaryo natin, Dagtum. Bakit? Sa halip na sagot, isang pamilyar na halimuyak ang kanyang naamoy, isang mamahaling pabango na hindi sa kanya at hindi rin kay Dagtum. Mula sa likod ng kanyang asawa, isang babae ang lumabas. Nakasuot ito ng isang pulang bestida na hapit sa katawan at ang nangiti nito ay puno ng tagumpay at pangaalipusta. Si Cyclops Imperial, ang bago nitong executive assistant sa kumpanya. Gulat ka, Lihim? Tanong ni Cyclops. Ang boses ay parang lason. Ipinulupot nito ang kanyang braso sa baywang ni Dagtum. Tapos na ang pagpapanggap. Tapos na ang pagiging reyna mo sa palasyong ito. Tumingin si Lihim kay Dagtum, naghahanap ng kahit anong paliwanag, kahit katiting na pagsisisi, ngunit wala. Ang nakita lang niya ay pagkasuklam. 5 taon, Lihim. Nagsalita sa wakas si Dagtum at ang bawat salita ay isang sampal. 5 taon akong nagtiis sa'yo, sa pagiging simple mo, sa pagiging walang kwenta mo. Akala ko ba mayaman ka? Akala ko ba may ibubuga ka? Pero ano, isa ka lang palang hamak na empleyado na nabubuhay sa awa ko. Ginawa ko yun dahil mahal kita, humagulgol si Lihim. Gusto ko ng simpleng buhay kasama ka. Ayokong madamay ka sa gulo ng pamilya ko. Isang malakas na halakhak ang pinakawalan ni Dagtum. Isang halakhak na bumasag sa natitirang pag-asa sa puso ni Lihim. Simple. Lihim, kailanman ay hindi ako nangangarap ng simpleng buhay. Ang gusto ko ay kapangyarihan, yaman, lahat ng bagay na ipinagkait mo sa akin dahil sa katangahan mo. Sigaw niya. Pero tapos na. Nakuha ko na ang gusto ko. Ang Sinagtala Holdings ay mapapasa akin na. At ikaw. Lumapit si Dagtum at marahas na hinawakan ang panga ni Lihim. Pinipilit itong tumingin sa kanya. Walang-wala ka na. Lihim, isa kang basura. Iyon ang huling mga salitang naririnig niya bago siya marahas na kinaladkad palabas ng pinto.
Wala siyang nadala. Walang gamit. Walang pera. Tanging ang suot niyang luma at simpleng damit. Click! Ang tunog ng pag-lock ng pinto ay ang tunog ng pagsasara ng buong mundo niya. Kasabay nito ang pagbuhos ng malakas na ulan na para bang nakikidalamhati ang langit sa kanyang sinapit. Basang-basa, nanginginig sa ginaw at sa sakit. Naglakad si lihim ng walang patutunguhan. Ang mga ilaw ng syudad ay lumabo dahil sa kanyang mga luha. Ang sakit, ang bigat. Hindi niya nakaya. Ang kanyang mga tuhod ay bumigay. Bumagsak siya sa malamig at basang semento ng bangketa. Ang ingay ng mga sasakyan at ang patak ng ulan ay unti-unting humina sa kanyang pandinig. Ang huling namalayan niya ay ang pagdilim ng kanyang paningin. Ngunit bago siya tuluyang mawalan ng malay, sa gitna ng kadiliman, isang bagay ang nakita ng kanyang nanlalabong mga mata. Isang pares ng luma at gastadong sapatos na guma ang huminto sa mismong tapat ng kanyang mukha. Pagod mula sa maghapong pagde-deliver ng mga gulay sa palengke, iyon lang ang nasa isip ni Sinag Talavera. Gusto na lang niyang umuwi, kumain ng mainit na kanin, at ipahinga ang kanyang katawan. Ang amoy ng bagong saing na kanin at tawanan ng mga batang naglalaro sa eskinita ng baryo mapayapa ang palaging sumasalubong sa kanya. Isang simpleng gantimpala matapos ang isa na namang mahabang araw. Ngunit ngayong gabi, may kakaiba. Ang malakas na buhos ng ulan ay nagpatakbo sa lahat para sumilong. Tahimik ang kalye, maliban sa lagaslas ng tubig ulan na umagos sa mga kanal. At sa gitna ng katahimikang iyon, sa ilalim ng nanginginig na ilaw ng poste, may isang anyong nakahandusay sa bangketa. Sa una inisip niyang baka lasing lang. Marami niyan sa kanilang lugar. Ngunit habang papalapit, nakita niyang isa itong babae. Nakasubsob ang mukha nito at basang-basa na sa ulan. Nako, baka modus to, bulong ni Sinag sa sarili. Humigpit ang hawak sa kanyang bag na kinasusudlan ng kanyang maliit na kinita. Akmang lalampasan na niya ito nang biglang kumilos ang kanyang konsensya. Paano kung kailangan talaga nito ng tulong? Paano kung may masamang nangyari? Hindi niya kayang iwan na lang ito doon. Maingat siyang lumapit at bahagyang iniharap ang babae. At doon, natigilan siya. Ang mukha nito, kahit maputla at may bahid ng dumi, ay napakaganda. Ang mga damit nito, bagamat simple, ay mukhang mamahalin at hindi nababagay sa isang madungis na bangketa. At higit sa lahat, walang amoy alak. Ang naamoy lang niya ay ang lungkot na tila bumabalot dito. Miss, okay ka lang? Tinapik niya ito ng marahan sa balikat. Walang sagot. Hinawakan niya ang leeg nito para pakiramdaman ng pulso. Mahina pa muna, pero tumitibok pa. Hindi na siya nagdalawang isip pa. Hindi ito kaya ng konsensya niyang iwanan. Maingat niyang binuhat ang babae. Nagulat siya sa gaan nito para siyang bumuhat ng isang manika. Habang naglalakad siya sa makipot na eskinita patungo sa kanyang maliit na bahay, hindi niya naiwasan ang mga usisang mata ng mga kapitbahay na nakasilip sa kanilang mga bintana. Sinag, iho, sino yang dala mo? Naku, baka napulot mo lang sa kanto. Sigaw ni Aling Pacing, ang reyna ng mga tsismosa sa kanilang baryo. Tulog na ho kayo, Aling Pacing. May hinimatay lang po, kailangan ng tulong. Mabilis niyang sagot. Ayaw nang pahabain pa ang usapan. Pagdating sa kanyang bahay, isang maliit na kwartong may isang banig, isang maliit na mesa, at ilang gamit sa pagluluto. Maingat niyang inihiga ang babae sa kanyang natatanging higaan. Kumuha siya ng malinis na tuwalya mula sa kanyang aparador at, nag-aalangan man, ay sinimulang tuyuin ang buhok at mukha nito. Doon niya napansin ang isang maliit na galos sa kamay nito. Kinuha niya ang kanyang lumang first aid kit at marahang nilinis at ginamot ito. Habang ginagawa niya iyon, hindi niya maiwasang pagmasdan ang mukha nito. Makinis ang balat, mahahaba ang pilik mata. Sino kaya ito?
At paanong napadpad sa ganitong lugar ang isang tulad niya? Mukha itong alagang-alaga, hindi sanay sa hirap. Isang mahinang ungol ang nagpabalik sa kanya sa realidad. Dahan-dahang iminulat ng babae ang kanyang mga mata. Sa una, ang mga ito ay puno ng pagkalito, paikot-ikot na tinitingnan ang paligid, ang pader na hindi pa tapos, ang pagpapalitada, ang nag-iisang bumbilya na nagsisilbing ilaw, at ang mga lumang gamit niya. Nang magtama ang kanilang mga paningin, bahagya itong napaatras, bakas ang takot sa mukha nito. "Huwag kang matakot," mahinahon na sabi ni Sinag. Itinaas ang kanyang mga kamay para ipakita na wala siyang masamang intensyon. "Nakita kitang walang malay sa kalsada. Dinala lang kita rito para sumilong sa ulan." Tila hindi pa rin nito lubos na nauunawaan ang nangyayari. Upang pakalmahin ito, tumayo si Sinag at nagsandok ng mainit na lugaw na niluto niya kanina bago umalis. Maingat siyang umupo sa sahig, hindi masyadong malapit, at iniabot ang mangkok. "Kumain ka muna. Mainit nita to, para hindi ka ginawin." Tinitigan lang siya ng babae pagkatapos ay ang lugaw at muling ibinalik ang tingin sa kanya. Ang mga mata nito ay nagsimulang maging malinaw at kasabay ng paglinaw na yon ay ang pagbalik ng alaala, ng sakit at ng takot. Tumingin ito sa paligid. Ngayon ay may buo ng kamalayan. Ang simple at halos walang lamang silid ay isang malaking sampal ng katotohanan kumpara sa lugar na pinanggalingan niya. Nanginginig. Tiningnan niya si Sinag mula ulo hanggang paa. Isang estranghero sa isang lugar na hindi pamilyar. Sa wakas, isang tanong ang kumawala mula sa kanyang mga labi. Ang boses ay mahina at basag. "Nasaan ako? Sino ka?" Ang tunog ng pagtagay ng dalawang mamahaling wine glass ang pumuno sa katahimikan ng penthouse. Mula sa malawak na bintanang salamin, tanaw ni Dagtum Legarda ang kumikinang na mga ilaw ng buong syudad. Isang kahariang, sa wakas, ay nasa paanan na niya. "Sa ating tagumpay, mahal ko," sabi ni Siklab. Ang kanyang pulang bestida ay kumikinang sa ilalim ng mga ilaw ng chandelier. Itinaas niya ang kanyang kopita. At sa pagbagsak ng reynang walang kwenta, ngumisi si Dagtum at ininom ang alak sa isang lagok. Mas masarap, mas matamis ang lasa nito ngayon. Ito ang lasa ng kapangyarihan. Si Lihim ay hindi kailanman naging reyna. Malamig niyang tugon habang pinupuno muli ang kanyang kopita. Isa lang siyang prinsesang nagtatago sa balat ng isang pulubi, isang hangal na naniniwala na ang pag-ibig ay sapat na. Lumapit si Siklab at niyakap siya mula sa likod. Isinandal ang ulo sa kanyang balikat. "At ngayon, ikaw na ang hari. At ako na ang iyong reyna." Humarap si Dagtum at marahang hinaplos ang mukha ni Siklab. "Hindi pa. Kailangan ko munang siguraduhin na ang korona ay tuluyan ng mapapa sa akin." Naalala niya ang nangyari kaninang umaga. Ang pagharap niya sa board of directors ng Sinagtala Holdings, mga uugod-ugod na buwaya na matagal nang tapat sa pamilya Alcacid. Ngunit ang takot ay mas matimbang kaysa katapatan. "Nasaan si Lihim Alcacid?" tanong ng isa sa mga board member, si Mr. Salcedo. Nagpakawala si Dagtum ng isang malungkot na buntong hininga, isang perpektong pag-arte na pinagpraktisan niya ng maraming beses. "Hindi ko rin alam. Bigla na lang siyang umalis. Ilang araw nang hindi nagpapakita. Nag-aalala ko na baka may masamang nangyari sa kanya dahil kanyang depresyon." Kitang-kita niya ang pag-aalala sa mga mukha ng matatanda. Iyon ang hudyat na kailangan niya. Sa kanyang pagkawala, hindi natin pwedeng hayaang bumagsak ang kumpanya, mariin niyang sinabi. Bilang kanyang asawa at ang taong pinagkakatiwalaan niya sa lahat ng bagay, ako muna ang hahawak sa responsibilidad. Pansamantala lang, hanggang sa bumalik si Lihim. Isang perpektong kasinungalingan, isang perpektong bitag,
At isa-isa silang nahulog dito. Walang nagawa ang mga matatanda, kundi ang pumayag. Pagkatapos ng pulong na yon, ang una niyang ginawa ay tawagan ang Human Resources. Tanggalin ninyo sa trabaho ang lahat ng empleyadong personal na kinuha ni Don Agusan, lalo na ang head ng legal department. Ayoko nang makita ang pagmumukha nila bukas. Walang tanong-tanong, walang pag-aalinlangan. Ang utos ng bagong hari ay nasunod. Napakatalino mo talaga, Dagtum. Bulong ni Siklab, pinuputol ang kanyang pag-iisip. Napaikot mo sila sa iyong mga kamay. Hindi sapat ang talino, Siklab. Kailangan mo rin ng tapang para alisin ang mga sagabal. Sabi ni Dagtum, ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa ambisyon. At si Lihim ang pinakamalaking sagabal. Pero wala na siya. Isa na lang siyang masamang panaginip. Samantala, sa isang maliit at masikip na bahay sa Baryo Mapayapa, ang ingay ng isang lumang telebisyon ang tanging gumigising sa diwa ni Lihim. Pinakain na siya ni Sinag ng lugaw at kahit paano'y nanumbalik ang kaunting lakas sa kanyang katawan. Nanonood si Sinag ng balita habang nag-aayos ito ng kanyang mga gamit para sa trabaho bukas. Biglang lumitaw sa screen ang logo ng Sinagtala Holdings at pagkatapos ang mukha ni Dagtum. Nakatayo ito sa isang podium na papalibutan ng mga reporter. At bilang pansamantalang CEO, ipinapangako ko na gagawin ko ang lahat para sa ikabubuti ng Sinagtala Holdings sa gitna ng biglaang pagkawala ng aking asawang si Lihim Alcacid. Bawat salita ng lalaki ay parang lason na tumatarok sa pandinig ni Lihim. Ang kanyang pagkawala, ang pekeng pag-aalala, ang walang hiyang pag-agaw sa lahat ng dapat ay sa kanya. Nakatitig lang siya sa screen, sa ngiti ng tagumpay sa mga labi ni Dagtum at sa babaeng nakatayo sa likod nito, si Siklab, na ngayon ay tila anino na ng bagong hari. Ang sakit na nararamdaman niya kanina ay unti-unting napalitan. Hindi na ito pighati, hindi na ito panghihinayang, ito ay galit. Isang dalisay at nag-aapoy na galit. Dahan-dahan niyang pinatay ang telebisyon. Ang katahimikan sa loob ng maliit na silid ay naging mabigat. Naramdaman ni Sinag ang pagbabago sa aura ni Lihim at napatingin ito sa kanya. Nakita niya ang pagbabago sa mga mata nito. Ang dating puno ng luha at pagkalito ay ngayon ay matalim, malamig, at puno ng isang bagay na nakakatakot, determinasyon. Nang hindi nagsasalita, ikinuyom ni Lihim ang kanyang mga palad. Ang galos na ginamot ni Sinag ay bahagyang kumirot, ngunit hindi niya yon ininda. Sa kanyang isip, isang pangungusap lang ang umuulit-ulit, isang pangakong binitiwan niya sa kadiliman. Hindi pa tayo tapos, Dagtum. Hindi pa. Lumipas ang ilang araw. Ang bawat umaga ni Lihim ay hindi na nagsisimula sa malambot na kama at almusal na inihanda ng katulong, kundi sa tunog ng mga tandang sa kapitbahay at sa amoy ng kapeng barako na tinimpla ni Sinag. Ang buhay sa Baryo Mapayapa ay simple, maingay, at puno ng hirap. Isang mundong malayong-malayo sa kanyang nakasanayan. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman niyang totoo ang lahat. Sa umaga, tinutulungan niya si Sinag sa maliit nitong karinderya sa kanto, ang kainan sa kanto ng Pag-asa. Noong una, hindi niya alam kung paano hawakan ng maayos ang sandok o kung paano maghiwa ng sibuyas nang hindi umiiyak. Ngunit si Sinag, sa kabila ng pagiging abala, ay puno ng pasensya. Hindi ganyan Lihim, natatawang sabi nito isang araw habang pinapanood siyang nahihirapang magbalat ng patatas. Heto, ituturo ko sa'yo. Kinuha nito ang kanyang kamay at marahang iginiya sa tamang paggamit ng kutsilyo. Ang init mula sa palad ni Sinag ay tila gumapang sa buong katawan ni Lihim. Isang init na matagal na niyang hindi naramdaman. Napatingin siya rito, sa pawis na namumuo sa noo nito, sa seryosong ekspresyon ng mukha nito habang nagtuturo,
at sa kabaitang mababasa sa mga mata nito. Sa sandaling iyon, nakalimutan niya si Dagtum. Nakalimutan niya ang Sinagtala Holdings. Isang hapon, habang nagbabalot sila ng biko na kanilang ititinda, muling nangyari ang hidawmari ang hindi inaasahan. Kailangan mabilis, pero maingat ang pagbabalot para hindi mapunit ang dahon ng saging. Paliwanag ni Sinag, ipinapakita ang bawat hakbang. Sinubukan itong gayahin ni Lihim, ngunit sadyang naninibago ang kanyang mga kamay sa ganoong gawain. Nang akmang kukunin na niya ang isang pirasong biko, hindi sinasadyang nagkadikit ang kanilang mga kamay sa ibabaw ng malagkit na kakanin. Isang kuryente ang tila dumaloy sa kanilang dalawa. Sabay silang napatingin sa isa't isa. Ang tawanan at ingay sa paligid ay biglang naglaho. Tanging ang titigan nilang dalawa ang natira. Naramdaman ni Lihim ang pamumula ng kanyang mga pisngi at mabilis na binawi ang kanyang kamay. Papasensya na, nauutal niyang sabi. Ngumiti lang si Sinag, isang nangiting umabot hanggang sa kanyang mga mata. Okay lang, ganyan talaga sa simula. Kahit bumalik sila sa kanilang ginagawa, ramdam ni Lihim ang kakaibang kaba sa kanyang dibdib. Isang kilig na matagal na niyang kinalimutan. Ngunit kasabay ng munting saya, bumalik din ang bigat ng katotohanan. Ang apoy ng paghihiganti ay hindi pa namamatay. Kailangan niyang kumilos. Kinagabihan, habang naghuhugas ng pinggan si Sinag, nilakasan ni Lihim ang kanyang loob. Sinag, pwede ko bang mahiram ang cellphone mo? May tatawagan lang sana akong kaibigan. Naiwan ko kasi ang lahat ng gamit ko. Tumango si Sinag nang walang pag-aalinlangan at iniabot ang kanyang luma, ngunit gumaganang telepono. Nagtago si Lihim sa isang sulok kung saan hindi siya maririnig at mabilis na tinipa ang isang numerong sa ulado niya. Hello? Sagot ng isang pamilyar at nag-aalalang boses sa kabilang linya. Wawa, ako to. Pabulong na sabi ni Lihim. Tinutukoy si Ginhawa, ang kanilang pinakamatapat na kasambahay. Ma'am Lihim, Diyos ko, saan po kayo nagpunta? Nag-aalala po kami ng papa ninyo. Napakagulo po dito sa mansyon at sa kumpanya. Sunod-sunod na sabi ni Ginhawa. Makinig ka, Wawa. Wala akong oras. Kailangan kong malaman ang lahat. Anong ginagawa ni Dagtum? Pinalitan niya po lahat ng mga taong tapat sa pamilya ninyo, ma'am. Sabi niya, nawawala raw po kayo. Siya na raw po ang bahala sa lahat. Ang sabi po ni Sir Agusan, mag-ingat daw po kayo at huwag magpapakita kahit kanino hanggat hindi pa handa. Nanginig ang mga kamay ni Lihim sa galit. Tama ang kanyang hinala. Kailangan na niyang tapusin ang pagtatago. Wawa, sundin mo ang sasabihin ko. Matapos ang tawag, binalik niya ang telepono kay Sinag na may mabigat na puso. Ang mga sandali ng kapayapaan ay tapos na. Panahon na para bumalik sa digmaan. Salamat, Sinag, sabi niya. Pilit nang ngumingiti. Napansin ni Sinag ang biglaang pagbabago sa kanyang aura. Okay ka lang ba? Anong sabi ng kaibigan mo? Hindi siya makatingin ng diretsyo. Okay lang. Sinabi niya lang na kailangan ko nang umalis. Natigilan si Sinag. Nabitawan ang basong kanyang pinupunasan. Buti na lang at hindi ito nabasag. Ang init sa kanyang mga mata kanina ay napalitan ng lungkot at pagdududa. Humarap ito sa kanya. Ang boses ay puno ng bahagyang sakit. Aalis? Ganun na lang ba yon? Lihim, 2 linggo ka na rito. Hindi ko man lang alam ang buo mong pangalan, kung taga saan ka, o kung ano ang nangyari sa'yo. At ngayon, bigla ka na lang aalis? Hindi makasagot si Lihim. Paano niya ipapaliwanag ang lahat nang hindi inilalagay sa panganib ang lalaking tumulong sa kanya? Nakita ni Sinag ang kanyang pag-aalinlangan. Lumapit ito. Ang mga mata ay nagsusumamo ng katotohanan. May tinatago ka ba sa akin, Lihim? Ang hangin sa loob ng boardroom ng Sinagtala Holdings ay malamig at seryoso. Nakaupo sa dulo ng mahabang mesa si Dagtum Legarda
ang imahe ng kapangyarihan at kontrol. Bawat salita niya ay batas, bawat galaw ay sinusundan ng mga matatandang miyembro ng board na ngayoy tila mga maamong tupa sa harap ng isang lobo. Sa kanyang tabi, nakaupo si Siklab. Ang ngiti sa mga labi ay hindi maipinta, ang bagong reyna sa kanyang trono. At dahil diyan, pagpapatuloy ni Dagtum, ang boses ay puno ng kumpiyansa. Ang susunod na hakbang natin ay ang pag-acquire sa MCR Industries. Ito ang magpapatibay sa ating posisyon bilang numero 1 sa industriya. Lahat ng pabor ay hindi niya natapos ang kanyang sasabihin. Blag. Ang malakas at biglaang pagbukas ng 2 dambuhalang pinto ng boardroom ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Lahat ng mga mata ay napalingon sa pinagmulan ng ingay. At doon, sa bukana ng pinto, nakatayo ang isang babae. Sa unang tingin, hindi nila ito nakilala. Ang babaeng nakatayo roon ay hindi ang simpleng lihim na kilala nila. Nakasuot ito ng isang navy blue power suit na perpektong nakabalot sa kanyang katawan. Ang kanyang buhok ay maayos na nakatali sa isang mababang pusod. Walang ni isang hiblang wala sa lugar. Ang kanyang muka ay mayroong makeup na nagpapatalim sa kanyang mga panga at nagbibigay diin sa kanyang mga mata. Mga matang ngayon ay kasing lamig ng yelo. Ang bawat hakbang niya papasok, sa saliw ng matatag na tunog ng kanyang mga stiletto, sa marmol na sahig, ay isang deklarasyon. Sa kanyang likuran ay si Attorney Romero, ang matagal ng abogado at pinagkakatiwalaan ng pamilya Alcacid. Ang unang nakabawi sa pagkabigla ay si Dagtum. Tumayo siya. Ang muka ay naghalo, ang gulat at galit. Lihim, anong ginagawa mo rito? Security, paano nakapasok to? Ngunit bago pa man makakilos ang security, isang malamig na boses ang pumigil sa lahat. Hindi mo na kailangan ng security, Dagtum. Sabi ni Lihim, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat na nagpatigil sa lahat. Dahil sa pagkakaalam ko, ako pa rin ang nagpapasweldo sa kanila. Napasinghap ang ilang miyembro ng board. Si Siklab naman ay namutla. Ang kanyang nangiti ay tuluyan ng naglaho. Anong kalokohan ito? Sigaw ni Dagtum. Wala ka ng karapatan dito. Ako ang tumatayong CEO. Pansamantala lang. Sabat ni Attorney Romero, inilapag ang isang makapal na folder sa mesa. Ayon sa bylaws ng Sinagtala Holdings, Article 7, Section 4, na mas kilala bilang Alcacid Clause, sa oras na mawala o ma-incapacitate ang acting CEO na mula sa pamilya Alcacid, ang kapangyarihan ay automatikong malilipat sa itinalagang kahalili. Ngunit kung ang naturang CEO ay bumalik, lahat ng pansamantalang kapangyarihan ay mawawalang bisa. Binuklat ni Lihim ang folder at isa-isang inilatag ang mga dokumento sa makintab na mesa. Siyang special power of attorney na pirmado ng kanyang ama, ang kanyang birth certificate na nagpapatunay na siya ang nag-iisang tagapagmana, at ang corporate records na nakapangalan pa rin sa kanya. Bawat piraso ng papel ay isang pako sa kabaong ng mga pangarap ni Dagtum. Hindi ako nawala, Dagtum, mariing sabi ni Lihim. Ang mga mata ay nakatitig ng diretso sa mga mata ng lalaking minsan niyang minahal. Nagpahinga lang ako, at habang nagpapahinga ako, napanood ko kung paano mo sinubukang sirain at angkinin ang lahat ng pinaghirapan ng pamilya ko. Naglakad siya palapit sa dulo ng mesa, sa mismong kinatatayuan ni Dagtum. Hindi siya tumigil hanggat hindi sila halos magkadikit. Ang dating takot at pighati sa kanyang mga mata ay napalitan ng purong kapangyarihan. Tapos na ang pagpapanggap mo. Tapos na ang paghahari-harian mo. Bulong niya, sapat lang para marinig nilang dalawa. Pagkatapos ay humarap siya sa buong board. Ang boses ay muling lumakas at umalingaw-ngaw. Bilang may-ari at karapat-dapat na CEO ng korporasyong ito, ang una kong opisyal na utos ay tumingin siyang muli kay Dagtum at sa isang malamig at walang awang tinig,
Binitiwan niya ang mga salitang matagal nang gustong kumawala sa kanyang dibdib. "You're fired." Natigilan si Dagtum. Ang buong silid ay nabalot ng katahimikan. Ngumiti si Lihim ng isang matamis, ngunit nakakakilabot na ng ngiti. "At ikaw si Club?" sabi niya. Nilingon ng babaeng ngayon ay nanginginig na sa takot. "Huwag mo nang hintayin ang bukas. Isunod mo na rin ang resignation letter mo." Nang walang sinasabi pang iba, tumalikod si Lihim at nagsimulang maglakad palabas. Kasunod si Attorney Romero. Tapos na ang unang yugto. Nakuha na niya ang unang tagumpay. Ngunit paglabas niya sa hallway, isang malakas na kamay ang biglang humablot sa kanyang braso. Si Dagtum. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit at pagkapahiya. Akala mo ba ito na ang katapusan? Nanggigigil niyang bulong. Ang bawat salita ay puno ng pagbabanta. "Nagsisimula pa lang ako." Lumipas ang isang araw mula nang umalis si Lihim, ngunit para kay Sinag, parang isang taon na ang nakalipas. Ang maliit niyang bahay ay biglang naging mas malungkot. Ang katahimikan na dati kapayapaan, ang dala ay ngayon, ay may kasamang pangungulila. Habang nagbubuhat siya ng sako ng bigas sa karinderya, ang isip niya ay lumilipad. Naalala niya ang nangiti ni Lihim kapag natututo itong maghiwa ng gulay. Ang pagtawa nito kapag napapaso sa mainit na sabaw. Ang paraan ng pagtingin nito sa kanya na may halong pasasalamat at isang bagay na hindi niya mapangalanan. "Hoy, Sinag! Baka matunaw yang mga sibuyas sa kakatitig mo." Biro ni Mang Cardo, ang may-ari ng katabing pwesto. Napabalik lang sa katinuan si Sinag at pilit nang ngumiti. "Pasensya na, Mang Cardo. May iniisip lang." Ngunit sa buong maghapon, ang kanyang mga kilos ay wala sa sarili. Paulit-ulit siyang napapatingin sa daan, sa bawat tricycle na dumadaan, umaasa sa isang milagro na makikita niyang bumababa roon si Lihim, nakangiti, at sasabihing nagbibiro lang ito. Ngunit walang lihim na dumating. Ang tanging dumating ay ang pagod at ang unti-unting pagtanggap na marahil ay hindi na niya ito muling makikita. Nang hapon na yon, habang nagpapahinga siya sa isang maliit na kapihan, malapit sa palengke, napako ang kanyang tingin sa telebisyong nakasabit sa pader. Isang breaking news ang bumulaga sa screen. Isang malaking pagbabago sa Sinagtala Holdings. Ang nagbabalik na tagapagmana. Hindi niya pinansin noong una. Ano naman ang pakialam niya sa mga drama ng mayayaman? Ngunit nang ipakita ng kamera ang babaeng nasa gitna ng kaguluhan, halos mabitawan ni Sinag ang kanyang baso ng malamig na kape. Ang babae sa TV ay nakasuot ng isang mamahaling business suit. Ang ayos nito ay pangmayaman. Ang tindig ay puno ng kapangyarihan. Ngunit ang mukha ay hindi niya maaaring ipagkamali. Iyon si Lihim. Matapos ang ilang linggong pagkawala, muling nagpakita si Lihim Alcacid, ang nag-iisang anak ng business tycoon na si Agusan Alcacid, upang bawiin ang kanyang posisyon bilang CEO. Lihim Alcacid, CEO, tagapagmana. Ang mga salita ay paulit-ulit na umikot sa isip ni Sinag. Bawat isa ay parang isang suntok sa kanyang sikmura. Ang babaeng tinulungan niya, ang babaeng pinakain niya ng lugaw, ang babaeng natulog sa kanyang maliit na banig. Isa palang bilyonarya na puno ng ingay ang kapihan. Grabe, ang ganda niya, no? Swerte ng mapapangasawa niyan. Sabihan nila, tinakasan daw ang asawa niyang mukhang pera. Hindi na marinig ni Sinag ang mga bulungan. Ang tanging nakikita niya ay ang imahe ni Lihim sa screen. Isang lihim na napakalayo, napaka-imposible, isang lihim na hindi niya kilala. Naalala niya ang lahat, ang pagpapakain niya rito, ang pagtuturo kung paano magbalot ng biko, ang pagkadikit ng kanilang mga kamay. Isa lang ba yung malaking laro para sa kanya? Isang paraan para magpalamig ang isang mayamang babae, ang maranasan ang buhay ng mahirap? Isang malaking kasinungalingan,
Iyon ang naramdaman niya. Isang biro na siya ang tampulan ng katatawanan. Ang pagkadismaya ay mabilis na naging sakit. At ang sakit ay naging galit. Galit sa babae. Galit sa sarili niya dahil sa pagiging tanga. Walang paalam, tumayo siya at mabilis na naglakad palabas ng kapihan. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ang alam lang niya ay kailangan niyang makalayo. Ngunit ang kanyang mga paa ay may sariling isip. Dinala siya nito sa sakayan ng bus. Isang bus na papunta sa syudad. Sa lugar kung saan nakatira ang mga taong tulad ni Lihim Alcacid. Matapos ang isang oras na biyahe, natagpuan niya ang sarili sa harap ng isang dambuhalang gate. 10 beses na mas mataas kaysa sa kanya, gawa sa itim na bakal na may kumikinang na letrang A sa gitna. Sa likod nito, isang mansyon na kasing laki ng buong baryo mapayapa. Ito ang mundo ni Lihim. Isang mundo kung saan ang isang tulad niya ay hindi nababagay. Nakatayo lang siya roon, hindi alam ang gagawin. Aakyat ba siya? Magwawala? Anong sasabihin niya? At na para bang sinadya ng tadhana, ang dambuhalang gate ay dahan-dahang bumukas. Isang itim at makintab na kotse ang lumabas. At mula sa loob nito, bumaba ang babaeng gumugulo sa kanyang isip. Ngunit hindi na ito ang Lihim na nakasuot ng simpleng damit. Ito ang Lihim Alcacid na nakita niya sa TV. Makapangyarihan, malamig, malayo. Naglakad ito patungo sa gate na para bang hindi siya nakikita. Ngunit bago pa man ito makalampas, tinawag siya ni Sinag. Ang boses ay puno ng pait at sakit na hindi na niya kayang itago. Lihim, huminto ito at lumingon. O dapat bang sabihin kong Miss Alcacid? Ang pangalan niya, na binigkas sa isang banyagang tono, ay tumama kay Lihim na parang isang sampal. Nawala ang lahat ng lakas na ipinon niya. Ang lahat ng tapang na isinuot niya kasama ng kanyang mamahaling damit. Sa harap niya ay hindi isang business rival o isang kaaway. Sa harap niya ay si Sinag, ang lalaking nagligtas sa kanya, na ngayon ay may mga matang puno ng sakit at pagtataksil. Sinag, magpapaliwanag ako. Nagsusumamong sabi ni Lihim. Humakbang siya palapit. Ngunit si Sinag ay umatras, na para bang ang paglapit niya ay nakakapasong lason. Isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Isang tawang walang bahid ng saya. Magpapaliwanag? Para saan pa, Miss Alcacid? Diniinan niya ang huling mga salita. Para sabihin na isa lang itong laro para sa'yo? Isang adventure? Nagsawa ka ba sa buhay prinsesa mo? Kaya sinubukan mong mamuhay na parang kami? Para pagtawanan kami kapag nakatalikod? Hindi! Hindi yun totoo! Giit ni Lihim. Naramdaman niya ang pangingilid ng kanyang mga luha. Totoo ang lahat ng nangyari sa baryo. Totoo ka sa akin. Totoo? Muling tumawa si Sinag, mas malakas, mas masakit. Pinakain kita ng lugaw sa bahay ko, na marahil ay mas maliit pa sa banyo mo. Pinatulog kita sa banig ko, habang ikaw ay may mansyon na ganito kalaki. At ni minsan, hindi mo sinabi ang totoo. Pinagmukha mo akong tanga. Lihim, isang malaking katangahan. Bawat salita ay isang kirot. Alam ni Lihim na nasaktan niya ito. Alam niyang may kasalanan siya. Ngunit ang galit sa mga mata ni Sinag ay may mas malalim na pinanghuhugutan. Isang galit na tila matagal nang nakatago. Hindi mo maiintindihan, Sinag, dahil magkaiba ang mundo natin. Patuloy nito, ang boses ay nanginginig na sa tindi ng emosyon. Kayong mga mayayaman, ang tingin ninyo sa amin ay mga laruan lang. Mga langgam na pwede niyong tapakan kapag napagtripan ninyo. Hindi ako ganyan. Sigaw pabalik ni Lihim. Talaga? Ang sigaw ni Sinag ay umalingaw-ngaw sa malawak na espasyo sa pagitan nila. Puno ng hinanakit na naipon sa loob ng maraming taon. Ang mga taong tulad ninyo ang sumira sa pamilya ko. Natigilan si Lihim. Hindi na ito tungkol sa kasinungalingan niya.
may iba pa. Nakita ni Sinag ang pagkalito sa mukha niya at lalo lang itong nagpaalab sa kanyang galit. May maliit na kumpanya ang tatay ko noon. Hindi malaki, pero disente. Pinaghirapan niya yon. Bawat sentimo galing sa pawis niya. Masaya kami. Simple lang ang buhay. Pero isang araw, isang dambuhalang korporasyon ang dumating. Nilamon nila ang kumpanya ni Papa. Kinuha nila ang lahat. Lahat. Nawalan ng trabaho ang mga tao namin. Nalubog kami sa utang. At ang tatay ko, hindi niya kinaya. Inatake siya sa puso. Ang kwento ay parang mga karayom na tumutusok sa puso ni Lihim. Ngunit ang huling mga salitang binitiwan ni Sinag ang siyang tuluyang pumatay sa kanya. Ang pangalan noon, Talavera Manufacturing. Para siyang binuhusan ng nagyayelong tubig. Talavera Manufacturing. Ang pangalan, pamilyar. Saan niya narinig iyon? Parang isang malayong alaala. Isang pangalang binanggit sa gitna ng isang seryosong usapan. Sa opisina ng kanyang ama. Noong bata pa siya. Nawala ang lahat sa isip ni Lihim. Ang galit ni Sinag. Ang sakit. Ang pag-aaway nila. Tanging ang pangalang iyon ang umuugong sa kanyang tainga. Hindi maaari. Nang hindi nagsasalita, tinalikuran niya si Sinag na hanggang ngayon nakatayo roon, hingal na hingal sa paglalabas ng kanyang sama ng loob. Tatakbuhan mo na lang ba to, Lihim? Ganyan ka ba talaga? Pahabol na sigaw ni Sinag, puno ng pagkadismaya. Ngunit hindi na siya narinig ni Lihim. Tumatakbo na siya papasok sa mansyon, nilagpasan ang mga nagtatakang mukha ng mga katulong at dumiretso sa isang lugar na bihirang-bihira niyang puntahan, ang pribadong library ng kanyang ama. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ang mga kabinet na puno ng mga lumang dokumento. Amoy ng lumang papel at katad ang sumalubong sa kanya. Hinanap niya ang mga files mula sa nakalipas na 15 taon. Acquisitions. Bulong niya sa sarili, ang kanyang mga mata ay mabilis na naghahanap. At doon, sa isang madilim na sulok, nakita niya ang isang makapal at maalikabok na leather-bound file. Corporate Acquisitions, 2010-2015. Nanginginig niyang binuklat iyon. Bawat pahina ay naglalaman ng mga numero, mga kontrata, mga pangalan ng kumpanyang naging bahagi na ngayon ng kanilang imperyo. At sa kalagitnaan ng file, naroon ito, isang section na may titulong Hostile Takeover of Talavera Manufacturing. Sa ilalim ng pangalang iyon ay ang logo ng Sinagtala Holdings at sa huling pahina ng kasunduan, malinaw na nakasulat ang pangalan at nakalagda ang pirma ng taong nag-utos ng lahat. Agusan Alcacid. Nabitiwan ni Lihim ang folder. Ang mga papel ay nagsabog sa sahig na parang mga tuyong dahon. Napasandal siya sa estante. Ang kanyang mga tuhod ay halos bumigay na. Ang dalawang mundo niya ay hindi lang basta nagbanggaan. Gumuho sila. Ang katotohanan ay isang malupit na sampal. Ang lalaking nagbigay sa kanya ng kanlungan. Ang tanging taong nagpakita sa kanya ng tunay na kabaitan. Sa gitna ng kanyang pagdurusa, ay ang anak pala ng taong winasak ng kanilang pamilya. Ang biyahe pabalik sa Baryo Mapayapa ay isang malaking pagkablangko para kay Sinag. Hindi niya namalayan ang paglipas ng oras, ang mga taong nagsisiksikan sa boss, o ang pagdidilim ng langit. Ang tanging laman ng kanyang isip ay dalawang mukha. Ang mukha ng Lihim na simple at mahina na kanyang inalagaan, at ang mukha ni Lihim Alcacid na makapangyarihan at hindi maabot. Dalawang mukha ng iisang tao na sumira sa kanyang puso. Pagpasok niya sa kanyang maliit na bahay, ang bawat sulok ay tila sumisigaw ng alaala nito. Doon sa banig, doon siya natulog. Dito sa mesa, doon sila unang nagkasabay kumain. Ang amoy ng kape ay nagpapaalala sa kanya ng mga umaga nilang dalawa. Ang dating kanlungan ay naging isang kulungan ng masasakit na alaala. Sa galit,
Isang malakas na suntok ang pinakawalan niya sa pader na yari sa plywood. Umugong ang buong bahay. Naramdaman niya ang kirot sa kanyang mga kamao, ngunit hindi nito matalo ang sakit na nararamdaman niya sa kanyang dibdib. Kinuha niya mula sa ilalim ng kanyang unan ang isang luma at kupas ng litrato, ang kanyang pamilya, ang kanyang ina na nakangiti, ang kanyang ama na matikas pa ang tindig, at siya bilang isang batang paslit na masaya sa kanilang piling. Ito ay kuha bago ang lahat ng trahedya, bago dumating ang pangalang Alcacid sa kanilang buhay at winasak ang lahat. Naalala niya ang huling mga araw ng kanyang ama. Ang dating masayahing tao ay naging tahimik at laging malalim ang iniisip. Huwag kang magtitiwala sa mga mayayaman, anak. Minsan nitong sinabi sa kanya, gagamitin ka lang nila, pagkatapos ay itatapon na parang basura. Noon, hindi niya lubos na maintindihan. Ngayon, ang mga salitang iyon ay parang mga kutsilyong tumatarok sa kanyang puso. Bzz, bzz. Nag-vibrate ang kanyang telepono sa ibabaw ng mesa. Nakita niya ang isang numerong hindi pamilyar, ngunit alam niya kung sino iyon. Si Lihim. Hinayaan lang niyang mag-ingay iyon. Ang tunog ay parang isang insulto. Sa huli, pinindot niya ang pulang buton. Call rejected. Paulit-ulit itong tumawag, ngunit paulit-ulit din niyang hindi sinasagot. Ayaw na niyang marinig ang boses nito. Ayaw na niyang marinig pa ang mga kasinungalingan nito. Sa gitna ng kanyang pagmumuni-muni, isang hindi pamilyar na ingay ang pumutol sa katahimikan ng baryo. Ang ugong ng isang mamahaling sasakyan. Naglabasan ang mga kapitbahay, nag-uusisa kung sino ang mayamang naligaw sa kanilang lugar. Isang itim at makintab na kotse ang huminto sa mismong tapat ng kanyang bahay. Mula rito ay bumaba ang isang lalaking nakasuot ng isang perpektong plansadong suit. Ang sapatos nitong gawa sa katad ay kumikinang kahit sa madilim na eskinita. Nakilala siya ni Sinag mula sa balita. Si Dagtum Legarda ang asawa. Anong ginagawa ng demonyong ito sa kanyang teritoryo? Naglakad si Dagtum na para bang pagmamay-ari niya ang lugar. Ang mukha ay mayroong nangiti na hindi abot sa kanyang mga mata. Huminto ito sa harap ni Sinag. Sinag Talavera. Tama. Tanong nito. Ang boses ay malumanay, ngunit may bahid ng panganib. Hindi sumagot si Sinag. Tinitigan lang niya ito ng masama. Alam ko ang nangyari sa pamilya mo, diretsong sabi ni Dagtum. Alam ko ang ginawa ng mga Alcacid sa Talavera Manufacturing. Natigilan si Sinag. Paano nito nalaman? Huwag kang magtaka. Mabilis akong kumilos. Pagpapatuloy ni Dagtum. Katulad mo, biktima rin ako ng pamilyang yan. Ginamit nila ako. Itinapon. Katulad ng ginawa nila sa'yo. Isang perpektong pagkukunwari. Isang perpektong panlilinlang. Ngunit ang mga salita ay tumama sa puso ni Sinag na puno na ng galit. Anong kailangan mo? Malamig na tanong ni Sinag. Ngumiti si Dagtum. Ito na ang hinihintay niya. Nandito ako para mag-alok ng isang bagay na matagal nang ipinagkait sa'yo. Katarungan. Lumapit pa ito. Halos bumulong na. Tulungan mo ako. Kailangan nating pabagsakin si Lihim at ang kanyang ama. Sa tulong mo, magagawa natin yon. At bilang kapalit, hindi lang katarungan ang makukuha mo. Bibigyan kita ng sapat na pera para hindi mo na kailangang muling magbanat ng buto habang buhay. Isipin mo, Sinag, pagkakataon mo nang bumawi. Ang mga salita ay parang isang ahas na dahan-dahang pumupulupot sa isip ni Sinag. Ang paghihiganti, ang pagbabayad utang para sa kanyang ama, ang pag-ahon mula sa kahirapan. Ang lahat ng iyon ay abot kamay na. Ang kailangan lang niyang gawin ay isuko ang natitirang piraso ng kanyang puso na nagmamahal pa rin kay Lihim. Dahan-dahang inilahad ni Dagtum ang kanyang kamay, isang paanyaya sa isang kasunduan sa demonyo. Ito na ang pagkakataon mo para makaganti. Sinag.
Panahon na para bayaran nila ang lahat. Napatingin si Sinag sa nakalahad na kamay pagkatapos ay sa mga mata ni Dagtum na puno ng kasakiman at sa huli, sa kawalan, kung saan nakikita niya ang naghihirap na mukha ng kanyang ama. Nagbago ang ekspresyon sa kanyang mga mata. Nawala ang sakit, napalitan ng isang malamig at mapanganib na determinasyon. Ang bawat pagtunog ng telepono sa mansyon ay nagdudulot ng kaunting pag-asa sa puso ni Lihim na agad ding namamatay sa tuwing hindi pamilyar na boses ang kanyang naririnig. Paulit-ulit niyang tinatawagan ang numero ni Sinag, ngunit ang tanging sumasagot ay ang malamig na boses ng operator. The number you have dialed is currently unavailable. Pinatay na nito ang telepono o marahil ay binlock na siya. Alinman sa dalawa, pareho lang ang ibig sabihin, ayaw na nitong makipag-usap sa kanya. Isang masamang kutob ang gumapang sa kanyang dibdib. Ang galit ni Sinag ay parang isang bukas na sugat at alam niyang may mga taong handang magbuhos ng asin dito para lalo itong kumirot. At ang pangunahing tao na yon ay si Dagtum. Hindi siya pwedeng maupo lang at maghintay. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Hindi para sa kumpanya, hindi para sa pangalan ng mga Alcacid, kundi para kay Sinag, para sa pamilya nito. Kinabukasan, hinarap niya ang kanyang ama sa library, sa mismong lugar kung saan gumuho ang kanyang mundo. Papa, kailangan nating mag-usap. Simula niya, ang boses ay matatag. Tungkol sa Talavera Manufacturing, nag-angat ng tingin si Don Agusan mula sa mga papeles na binabasa. Baka sa mukha nito ang pagod ng maraming taon. Matagal na yan, Lihim. Huwag mo nang buksan pa ang mga bagay na nakalibing na. Hindi sila nakalibing pa. Buhay na buhay ang epekto ng ginawa natin. Giit ni Lihim. Sinira natin ang isang pamilya, ang pamilya ng lalaking, ang pamilya ni Sinag. Isang mahabang katahimikan ang namayani. Sa wakas, ibinaba ni Don Agusan ang kanyang salamin at pinakatitigan ang anak. Business was a battlefield back then, anak. It was either we eat them or they tried to eat us. I did what I had to do to build this empire for you. Pero hindi sa ganitong paraan. Malungkot na tugon ni Lihim. May paraan para itama to. At gagawin ko yun. Kahit na ikasira pa ng reputasyon mo o ng kumpanya. Nakita niya ang gulat sa mga mata ng kanyang ama. Ngunit bago pa man ito makapagsalita, tumalikod na si Lihim. Kinontak niya ang isang pribadong investigador na dati nang nagtrabaho para sa kanilang pamilya. Ang utos niya, alamin ang lahat ng detalye tungkol sa hostile takeover ng Talavera Manufacturing. Hanapin ang mga butas, ang mga ebidensya ng hindi patas na laban, at higit sa lahat, alamin ang kasalukuyang kalagayan ng lahat ng pamilyang naapektuhan. Habang hinihintay niya ang resulta, isang tawag ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Si Ginhawa. Ma'am Lihim. Nanginginig ang boses ng matanda sa kabilang linya. May masama po akong kutob. Ang pinsan ko po na nagtatrabaho bilang janitor sa isang hotel sa Makati. Nakita niya po kanina. Si Sir Sinag po, kasama si Sir Dagtum. Para siyang sinaksak. Ang kanyang pinakamasamang takot ay nagkatotoo. Saan, Wawa? Saang hotel? Mabilis niyang tanong. Matapos makuha ang address, hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Kinuha niya ang susi ng isa sa kanyang mga kotse at mabilis na nagmaneho. Hindi alintana ang mabigat na trapiko. Kailangan niyang makarating doon. Kailangan niyang pigilan kung ano man ang binabalak ni Dagtum. Nang makarating siya sa hotel, ipinarada niya ang kotse sa malayo. Pumasok siya sa lobby, nagtago sa likod ng isang malaking haligi. At doon, sa isang medyo tagong coffee shop sa loob ng hotel, nakita niya sila. Nakaupo si Dagtum, ang muka ay puno ng tagumpay, parang isang demonyong nakakuha ng bagong kaluluwa. At sa tapat nito, nakaupo si Sinag. Mula sa kanyang kinatatayuan, hindi niya makita ng malinaw ang ekspresyon nito, ngunit ang tindig nito ay matigas, malamig.
Hindi ito ang Sinag na nakilala niya. Napanood niya silang nag-uusap ng ilang minuto. Bawat segundo ay parang isang oras. Pagkatapos, tumayo si Dagtum at inilahad ang kamay. "Huwag, Sinag. Huwag mong gagawin." Pakiusap ng isip ni Lihim. Tumayo rin si Sinag. Tinitigan nito ang nakalahad na kamay ni Dagtum. Nagtagal iyon ng ilang segundo. Mga segundong humila sa lahat ng pag-asa mula sa dibdib ni Lihim. At pagkatapos, dahan-dahan, itinaas ni Sinag ang kanyang kamay at tinanggap ang kamay ni Dagtum. Nagkamay sila. Isang kasunduan, isang pagtataksil. Sa sandaling iyon, gumuho ang lahat ng natitirang pag-asa ni Lihim. Ang sakit ay mas matindi pa kaysa noong pinalayas siya ni Dagtum. Dahil noon, katawan niya lang ang pinalayas. Ngayon, ang kaluluwa niya ang sinisipa palabas ng lalaking inakala niyang kanyang magiging liwanag. Dahan-dahan siyang tumalikod. Ang mga luha ay malaya nang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Hindi na niya kailangang marinig ang kanilang pinag-usapan. Ang isang pagkakamay ay sapat na. Wala na. Tinalo na siya ng paghihiganti. Ang function hall ng hotel ay puno ng mga kamera, nagniningning na mga ilaw, at mga reporter na sabik sa iskandalo. Sa entablado, isang malaking banner ang nakasulat. Ang katotohanan sa likod ng Sinagtala Holdings. Isang press conference ni Dagtum Legarda. Sa harap, nakaupo si Dagtum. Ang muka ay nagpapanggap na seryoso at may malasakit. Ngunit ang mga mata ay kumikinang sa tagumpay. Sa tabi niya, isang upuan ang nakalaan para sa kanyang star witness. Sa isang sulok ng hall, tahimik na nakaupo si Lihim kasama ang kanyang ama, si Don Agusan. Hindi sila nag-imbita, ngunit dumating sila. Handa si Lihim na harapin ang lahat. Handa siyang tanggapin ang kabayaran para sa mga kasalanan ng kanyang pamilya. Tumingin siya sa kanyang ama. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakita niya itong mukhang matanda at talunan. Ngunit naroon pa rin ito, sa tabi niya. Mga kaibigan mula sa media, salamat sa inyong pagdalo. Simula ni Dagtum sa mikropono, ang boses ay umaalingaw-ngaw. Nandito tayo ngayon hindi para manira, kundi para ilabas ang katotohanan. Ang maruming katotohanan na matagal nang itinatago ng pamilya Alcacid. Isang sandali ng katahimikan. Marami silang sinirang buhay para lang maitayo ang kanilang imperyo. At ngayong gabi, isa sa kanilang mga biktima ang maglalakas loob na magsalita. Isang taong personal na nakaranas ng kanilang kalupitan. Tinatawagan ko sa entablado. Si G. Sinag Talavera. Lahat ng kamera ay napunta sa isang pinto sa gilid ng entablado. Mula roon, lumabas si Sinag. Ang simpleng damit niya ay napalitan ng isang disenteng polo shirt. Ang kanyang muka ay seryoso. Walang emosyon. Naglakad siya papunta sa entablado. Ang bawat hakbang ay mabigat. Ang bawat tunog ay parang martilyo sa dibdib ni Lihim. Hindi siya tiningnan ni Lihim. Hindi niya kaya. Ipinikit na lang niya ang kanyang mga mata. Hinihintay ang mga salitang tuluyan nang dudurog sa kanya. Umupo si Sinag sa tabi ni Dagtum. Inabutan siya ng mikropono. G. Talavera, sabi ni Dagtum. Maari mo bang isalaysay sa lahat ang ginawa ng Sinagtala Holdings sa ilalim ng pamumuno ni Agusan Alcacid sa kumpanya ng inyong ama? Itinaas ni Sinag ang mikropono sa kanyang bibig. Ang buong hall ay naghihintay. Tumingin siya sa mga manonood, sa mga kumikinang na ilaw, at sa wakas, ang kanyang mga mata ay dumapo sa isang direksyon. Kay Lihim, nagtagpo ang kanilang mga paningin. Nakita ni Lihim sa mga mata nito ang lahat, ang sakit, ang galit, ang pagkalito. Ngunit may iba pa siyang nakita, isang bagay na hindi niya inaasahan. Huminga ng malalim si Sinag. Totoo po, simula niya, ang boses ay matatag. Totoo na ang Sinagtala Holdings ang dahilan ng pagbagsak ng aming pamilya.
At totoo na nagtanim ako ng galit sa kanila sa loob ng mahabang panahon. Nakangiti si Dagtum. Ito na yon. Ngunit, pagpapatuloy ni Sinag, sa mga nakalipas na linggo, may natutunan ako. Natutunan ko na ang galit ay isang lason na unti-unting pumapatay sa'yo. At natutunan ko na may mga taong kayang magbago, na wala ang nagwala ang ngiti sa mukha ni Dagtum. Anong ibig mong sabihin, G. Talavera? Ang usapan natin ay tungkol sa katotohanan. Hindi ba, G. Legarda? Putol ni Sinag. Ngayon ay may talim na ang kanyang boses. At ang katotohanan ay hindi lang isa ang mukha. Mula sa kanyang bulsa, kinuha ni Sinag ang kanyang cellphone. Ikonekta niya ito sa sound system. Ang katotohanan, G. Legarda, ay ikaw mismo ang nagsabi sa akin kung ano ang dapat kong gawin. Pinindot niya ang play button. Isang recording ang umalingaw-ngaw sa buong hall. Recording. Boses ni Dagtum. Simple lang ang gagawin mo, Sinag. Sabihin mo sa lahat na si Lihim ang nag-utos sa'yo, na ginamit ka niya, na plinano niyang sirain ka ulit. Maniniwala sila sa'yo dahil ikaw ang biktima. At pagkatapos, bagsak na sila. At tayo na ang panalo. Recording? Boses ni Sinag. At paano ako makakasigurong tutuparin mo ang usapan? Recording? Boses ni Dagtum. Hawak mo ako sa leeg, Sinag. Isa pa, pareho lang tayo. Mga taong gagawin ang lahat para sa pera at paghihiganti, kahit pa ang manakit ng taong minsan nating minahal. Isang malakas na gasp ang narinig mula sa mga manonood. Lahat ng kamera ay biglang nabaling kay Dagtum, na ngayon ay putlang-putla na parang isang multo. Isang malaking kasinungalingan. Sigaw niya, sinusubukang agawin ang mikropono, ngunit huli na ang lahat. Pinili ko ang kapatawaran kaysa sa paghihiganti, mariing sabi ni Sinag sa mikropono habang ang mga security ng hotel ay paakyat na ng entablado. Dahil yun ang itinuro sa akin ng isang taong nagpakita sa akin na hindi lahat ng mayaman ay masama. At hindi lahat ng biktima ay dapat manatiling biktima. Habang kinukuha ng mga pulis si Dagtum na nagwawala at sumisigaw ng mga pagbabanta, nagtama muli ang mga mata nina Lihim at Sinag. Ang mga luha na ngayon ay dumadaloy sa pisngi ni Lihim ay hindi na luha ng sakit, kundi luha ng pasasalamat at pag-asa. Ngunit bago tuluyang mailabas si Dagtum, nagpumiglas ito at lumapit sa kinauupuan ni Lihim. Isang huling makamandag na bulong ang kanyang binitiwan. Kung hindi ka mapapasakin, walang magmamay-ari sa'yo. Ang pagsikat ng araw kinabukasan ay may dalang bagong simula. Ang eskandalo ay tapos na. Ang pangalan ni Dagtum ay nasa lahat ng pahayagan, hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang manloloko at manipulator. Ang Sinagtala Holdings, bagamat bahagyang nayanig, ay nanatiling matatag. Ngunit para kay Lihim, ang tunay na laban ay hindi pa tapos. Pinuntahan niya si Sinag, hindi sa baryo mapayapa, kundi sa isang tahimik na parke sa tabi ng ilog, isang lugar na sinabi nitong madalas nitong puntahan kapag gusto nitong mapag-isa. Nakita niya itong nakaupo sa isang bench, nakatingin sa payapang agos ng tubig. Dahan-dahan siyang umupo sa tabi nito. Sa loob ng ilang minuto, walang nagsalita. Tanging ang tunog lang ng hangin at ng mga ibon ang kanilang naririnig. Bakit? Sa wakas ay basag ni Lihim sa katahimikan, ang boses ay mahina. Bakit mo ginawa yun, Sinag? Pwede mo sanang gamitin ang pagkakataong yun para sirain kami. Hindi lumingon si Sinag, nanatili ang tingin nito sa malayo. Dahil kung ginawa ko yun, anong pinagkaiba ko sa kanila? Anong pinagkaiba ko kay Dagtum o sa tatay mo? Ang mga salitang yon ay tumama kay Lihim. Ginamit ko ang galit ko para mabuhay sa loob ng 15 taon, pagpapatuloy ni Sinag. Pero sa 2 linggo na nakasama kita sa baryo, ipinakita mo sa akin na pwede palang mabuhay ng hindi nagagalit.
Ipinakita mo sa akin na may kabutihan pa rin, kahit sa mga lugar na hindi ko inaasahan. Sa wakas ay lumingon ito sa kanya, at sa mga mata nito, wala na ang galit. Ang naroon ay pag-unawa at isang uri ng lungkot na mas malalim pa. Patawad, Sinag, sabi ni Lihim. Ang mga luha ay muling namuo sa kanyang mga mata. Patawad para sa ginawa ng pamilya ko. Patawad sa pagsisinungaling ko. Patawad sa lahat. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Sinag. Isang tunay na ngiti. Pinatawad na kita bago mo pahingin. Ang mga salitang iyon ay sapat na. Ngunit para kay Lihim, hindi. Ang kapatawaran ay hindi sapat. Kailangan ng katarungan. Kinahapunan, muling humarap si Lihim sa media. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito para magtanggol o manira. Ito ay para umamin. Magandang hapon po sa inyong lahat. Simula niya, nakatayo sa podium ng Sinagtala Holdings. Ngunit sa pagkakataong ito, mag-isa lang siya. Nandito po ako ngayon para aminin ang isang pagkakamali. Isang madilim na bahagi ng kasaysayan ng aming kumpanya. Ikinuwento niya ang lahat. Ang tungkol sa Talavera Manufacturing. Ang tungkol sa mga hindi papatas na pamamaraan na ginamit ng kanilang kumpanya noon. Hindi siya nagtago ng kahit anong detalye. Inako niya ang lahat ng kasalanan. Kahit paman, hindi siya ang direktang may gawa. Ang kayamanan na itinayo sa pagdurusa ng iba ay hindi tunay na kayamanan. Mariin niyang sinabi. At bilang unang hakbang para itama ang mga pagkakamaling ito, opisyal kong inaanunsyo ang pagtatatag ng Talavera Alcacid Foundation. Ipinaliwanag niya ang layunin ng foundation, ang magbigay ng puhunan, training at suporta sa mga maliliit na negosyo na gustong makipagsabayan sa merkado. Isang bagay na ipinagkait sa pamilya ni Sinag noon. Ang anunsyo ay nagdulot ng malaking kaguluhan sa business community. May mga pumuri sa kanyang katapangan. May mga bumatikos sa kanya sa pagbubukas ng mga lumang sugat. Ngunit wala nang pakialam si Lihim. At para sa kanyang huling anunsyo, huminga siya ng malalim. At dahil naniniwala ako na ang Sinagtala Holdings ay nangangailangan ng isang bagong simula na walang bahid ng nakaraan. Epektibo ngayong araw, ako po ay opisyal nang nagbibitiw bilang CEO ng kumpanyang ito. Ang balitang iyon ay mas malakas pa sa isang pagsabog. Si Lihim Alcacid, sa gitna ng kanyang pinakamalaking tagumpay, ay tatalikuran ng lahat. Pagkatapos ng press conference, sa gitna ng kaguluhan ng mga reporter na sumisigaw ng kanyang pangalan, mabilis siyang lumabas sa back exit kung saan naghihintay ang isang simpleng kotse, walang driver. Pumasok siya, pinaandar ang makina at umalis. Walang nakakaalam kung saan siya pupunta. Walang nakakaalam kung ano ang kanyang plano. Ang tanging sigurado ay iniwan na niya ang kanyang korona, ang kanyang trono, at ang kanyang kaharian. Nang gabing iyon, habang pinapanood ni Sinag ang replay ng balita sa kanyang maliit na bahay, isang text message ang kanyang natanggap mula sa isang hindi pamilyar na numero. Salamat sa lahat. Ngayon, hahanapin ko naman ang sarili kong kapayapaan. Pagkatapos noon, ang numero ay hindi na muling makontak. Naglaho si Lihim Alcacid na parang bula. Lumipas ang 6 na buwan. Ang buhay sa baryo mapayapa ay nagpatuloy sa dati nitong agos. Ang mga bata ay naglalaro pa rin sa eskinita. Ang mga tsismosa ay nagkukumpulan pa rin sa umaga. At ang amoy ng sinangag at kape ay nangingibabaw pa rin sa bawat tahanan. Ngunit may mga bagay na nagbago. Ang dating maliit na kainan sa kanto ng Pag-asa ay medyo lumaki na. May bago na itong pintura, ilang dagdag na mesa at mas marami ng parokyano. Sa tulong ng unang grant mula sa Talavera Alcacid Foundation, napaganda ni Sinag ang kanyang maliit na negosyo. Siya ngayon ang buhay na patunay na ang pundasyon ay hindi lamang isang pakitang tao. Isang abalang hapon, habang nagpupunas ng mesa si Sinag, isang pamilyar ngunit matagal nang hindi nakikitang anino
ang tumabon sa kanya. Dahan-dahan siyang nagangat ng tingin at doon nakatayo sa harap niya ang babaeng 6 na buwan ng laman ng kanyang isip at panaginip. Nakatayo si Lihim sa harap ng karinderya. Wala na ang mamahaling power suit, ang matapang na makeup, o ang malamig na aura ng isang CEO. Ang suot niya ay isang simpleng puting bestida at isang pares ng tsinelas. Ang kanyang buhok ay nakalugay lang, hinahaplos ng hangin. Sa kanyang mga mata, wala na ang bigat ng isang imperyo, kundi ang kapayapaan ng isang taong sa wakas ay nakauwi na. Natigilan ang buong karinderya, maging si Aling Pasing, na bumibili ng merienda, ay napatigil sa pagnguya. Lahat ay nakatingin sa babaeng bigla na lang sumulpot. Hindi nila alam ang gagawin. Ngunit si Sinag, alam niya. Dahan-dahan niyang inilapag ang basahan at sa ilang mabilis na hakbang, tinawid niya ang distansya sa pagitan nila. Walang salita, walang paliwanag. Niyakap niya si Lihim ng mahigpit na para bang kung bibitawan niya ito, ay muli itong mawawala. Naramdaman ni Lihim ang init at ang pamilyar na amoy ni Sinag, amoy ng pawis, ng sipag at ng kabutihan. Gumanti siya ng yakap, ibinaon ang kanyang mukha sa dibdib nito. Sa wakas, ito ang tahanan. "Saan ka nang galing?" bulong ni Sinag. Ang boses ay puno ng 6 na buwang pangungulila. "Naglakbay," sagot ni Lihim, hindi pa rin bumibitaw sa yakap. "Pinuntahan ko ang mga probinsya, namuhay ako sa bukid, nagtanim ako ng palay, natuto akong mamuhay ng walang pera, ng walang pangal, natuto akong maging ako lang." Humiwalay sila sa pagkakayakap at nagkatitigan. "Ibinenta ko na ang karamihan ng shares ko sa kumpanya," pagpapatuloy ni Lihim. "Ang papa na ang namamahala sa foundation. May sapat akong pera para mabuhay ng komportable, pero hindi na ako babalik sa buhay na yon." Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Dahil nalaman ko kung ano ang tunay kong gusto." "At ano yon?" tanong ni Sinag, kahit paman alam na niya ang sagot. Tumingin si Lihim sa paligid, sa maingay na karinderya, sa mga nag-uusisang kapitbahay, sa simpleng buhay na minsang naging kanlungan niya. "Gusto kong matutong magbalot ng biko nang hindi napupunit ang dahon," nakangiti niyang sabi. "Gusto kong magsandok ng kanin para sa mga customer. Gusto kong magbilang ng barya sa pagtatapos ng araw." Lumapit siya kay Sinag. Ang kanyang mga mata ay nagniningning. "Gusto kong mabuhay ng simple. Gusto kong mabuhay kasama ka." Hindi na kailangan pa ng sagot. Sa halip, hinawakan ni Sinag ang kanyang kamay. Ang dating magaspang na kamay ng isang trabahador at ang dating makinis na kamay ng isang heredera ay magkahawak na ngayon, perpektong magkasama. Bumalik sila sa loob ng karinderya. Ang mga customer, matapos ang sandaling pagkabigla, ay ngumiti na rin at nagpatuloy sa pagkain na para bang isang normal na araw lang. Inabutan ni Sinag si Lihim ng isang apron. "Mukhang kailangan ko ng bagong katulong." Biro niya. "Siguraduhin mong malaki ang sweldo, ha?" Ganting biro ni Lihim. Sa gitna ng hapon na yon, sa isang maliit na karinderya sa kanto ng isang baryong tinatawag na Mapayapa, ang dating reyna at ang simpleng magugulay ay magkasamang nagsilbi ng pagkain. Magkahawak ang kanilang mga kamay sa ilalim ng counter, isang lihim na sumpaan na sila lang ang nakakaalam. Hindi na nila kailangan ng palasyo o ng korona. Dahil sa wakas, natagpuan na nila ang kanilang kaharian. At ito ang kanilang payapang tahanan. At dito nagtatapos ang ating kwento. Isang salaysay na nagpapatunay na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa dami ng pera o sa taas ng posisyon. Ito ay natatagpuan sa kapayapaan ng puso, sa katahimikan ng isang simpleng buhay at sa pag-ibig na wagas at tapat na handang magpatawad at magsimulang muli. Ang kwento ni Lihim at Sinag ay isang paalala na lahat tayo ay may karapatang talikuran ang isang mundong hindi nagpapasaya sa atin upang hanapin
at itayo ang sarili nating munting paraiso. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin sa paglalakbay na ito. Sana po ay napulutan ninyo ng aral at inspirasyon ang kwento ni na Lihim at Sinag. Ano po ang masasabi ninyo sa kanilang kwento? At anong klaseng kwento naman po ang gusto ninyong marinig sa susunod? Huwag po kayong mahiyang mag-iwan ng komento sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.